Engkanto sa siyudad. Malapit na tayo anak, sabi ni Aling Merly habang nakasulyap sa rearview mirror ng taxi. Nakatingin si Lira, ang kanyang 17 taong gulang na anak sa bintana. Tulala sa malalaking gusali at ilaw ng siyudad. Galing sila sa probinsya, isang maliit at tahimik na barangay sa Quezon. At ngayon ay lilipat sila sa Maynila upang magsimulang muli matapos ang pagkamatay ni Mang Carding, ang ama ni Lira. Hindi alam ni Lira kung matutuwa ba siya o malulungkot. Namimiss niya ang mga bundok, ang preskong hangin, at ang malamig na gabi. Ngunit pinilit niyang maging matatag, alang-alang sa kanyang ina. Pagkarating sa isang lumang gusali sa Santa Cruz, Manila, bumaba sila at sinalubong ng matandang tagabantay ng apartment na si Mang Isko. Magandang gabi po, bati ni Mang Isko. Ako po si Isko. Ako na rin po nag-aalaga dito sa building. Sa ikatlong palapag po kayo, Unit 3B. Napatingin si Lira sa matandang gusali. May kalumaan ito at may bahid ng halimuyak ng amag at kahalumigmigan. Ngunit wala silang pagpipilian. Ito lang ang apartment na kaya nilang bayaran. Habang binubuksan ni Mang Isko ang pinto ng unit, bigla silang napahinto. Pasensya na po, Mang Merly. May sasabihin lang sana ako. Pero baka bukas na lang. Bakit po, Mang Isko? Tanong ni Merly. Medyo nag-aalala. Wala naman ho. Pagod lang siguro ako. Basta kung may marinig po kayong kakaiba, tulad ng kaluskos o bulong, baka hangin lang yun. Madalas ho, mahangin dito sa gabi. Sabay pilit na ngiti ni Mang Isko. Nagkatinginan si Merly at Lira. Habang inaayos nila ang kanilang mga gamit, napansin ni Lira na may kakaibang pakiramdam sa loob ng unit. Para bang may mga matang nakamasid sa kanila mula sa dilim. Sa kabila ng bukas na bintana, tila nanunuot ang lamig sa kanyang balat. Nilabanan niya ang kilabot at nagtuloy sa pag-aayos. Pagsapit ng hating gabi, nagising si Lira sa tunog ng bulong. Dahan-dahan siyang bumangon. Pinilit na pakinggan kung saan nanggagaling ang tunog. Lira! Napasinghap siya. May boses na tumawag sa kanyang pangalan mula sa labas ng bintana. Lumapit siya at sumilip, pero walang tao. Ngunit sa gilid ng kanyang mata, may naaninag siyang babae. Maputi ang balat, mahaba ang buhok, at may mapupulang mata. Nakatayo ito sa kabilang gusali, nakatitig sa kanya. Napatras si Lira at napasigaw. Ano yun, anak? Sigaw ni Aling Merly. Dali-daling lumapit. Ma, may babae sa bintana. Tinititigan ako. Lumabas si Merly sa balkonaheng konektado sa kanilang bintana. Pero wala siyang nakita. Baka nananaginip ka lang. Matulog ka na lang uli. Ngunit alam ni Lira na hindi siya nananaginip. Kinabukasan, pinuntahan ni Lira si Mang Isko sa ibaba ng gusali. Totoo po bang may engkanto dito? Tanong ni Lira ng diretsahan. Napatingin si Mang Isko, tila nagulat. Bakit mo naman nanay? Tanong iya. Iba po ang pakiramdam ko sa unit namin. At kagabi, may nakita po akong babae sa bintana. Napabuntong hininga si Mang Isko. Hindi ko na sana sasabihin, pero
May kwento nga tungkol sa Unit 3B. Matagal na yon. Dati, may tumirang dalagang may dugong katutubo. Maganda siya, masyado. Parang hindi tao. Lagi siyang nakaupo sa bintana tuwing gabi. Sabi ng mga kapitbahay, kinakausap daw niya ang mga halaman. O minsan, may sinasambit na salitang hindi maintindihan. Kalaunan, bigla na lang siyang nawala. Pero simula noon, lahat ng sumunod na tumira sa unit na yon ay nakakaranas ng kababalaghan. Sabi ng ilan, engkanto raw siya at hindi pa siya umalis. Kinalabutan si Lira. Naalala niya ang babaeng nakita niya sa bintana. Bakit hindi niyo sinasabi sa mga nangungupahan? Wala na kasi kaming kita. Isa pa, hindi naman lahat naniniwala eh. Simula noong gabing iyon, sunod-sunod ang kakaibang pangyayari. Nagsimula sa maliliit na bagay, tulad ng paggalaw ng kortina kahit walang hangin. Tunog ng yabag sa hallway. At ang paboritong salamin ni Merly na pumutok ng walang dahilan. Hanggang isang gabi, naalimpungatan si Lira at nakita niyang muli ang babae. Nakatayo ito sa paanan ng kanyang kama. Nanginginig ang kanyang katawan sa takot. Mapupula ang mga mata nito at tila galit. Bakit ka nandito? Hindi ka taga rito. Anang babae sa malamig na boses. Napahaluha si Lira. Wala kaming ibang mapuntahan. Sagot niya na nanginginig. Umalis kayo rito habang maaga pa. Pagdilat ng mata ni Lira kinabukasan, wala na ang babae. Akala niya panaginip lang ang lahat. Ngunit nakasulat sa salamin ng kanilang banyo ang salitang, umalis ka. Napagdesisyonan ni Lira na maghanap ng sagot. Bumisita siya sa pambansang aklatan at naghalungkat ng mga lumang artikulo. Natagpuan niya ang isang lumang balita noong dekada 60. Dalagang katutubo natagpuang patay sa gusali sa Santa Cruz. Iniulat na pinagsamantalahan at pinatay ng mga sundalong lasing. Wala raw nakakita. Ngunit may mga testigo na nagsasabing may naririnig silang sigaw tuwing alas 12 ng gabi. Nangyari ito sa mismong gusaling tinitirahan nila. Hindi engkanto yon, sabi ni Lira sa sarili. Isa siyang biktima. Kinagabihan, kinausap muli ni Lira ang espiritu. Hindi kami kaaway. Patawad kung naistorbo ka namin. Pero kung gusto mo malaman ng totoo, tutulungan kitang makamit ang hustisya. Nagpakita muli ang babae. Sa pagkakataong ito, hindi na siya galit. Naluluha ito. Lumapit siya kay Lira at hinawakan ang kanyang kamay. Ipinakita sa kanya ang nakaraan. Sa isang iglap, nakita ni Lira ang trahedya. Ang pagtrato sa dalaga biglang kakaiba. Ang inggit ng mga tao sa kanyang kagandahan. At ang karumal-dumal na sinapit niya sa kamay ng mga masasamang loob. Kinuwento ni Lira ang nakita sa kanyang ina at kay Mang Isko. Laking gulat ni Mang Isko. Dahil matagal na raw niyang naririnig ang alamat. Ngunit hindi niya akalaing totoo. Bumalik sila sa lokal na pamahalaan at sinangguni ang balita.
gamit ang mga dokumento mula sa aklatan at mga testimonya mula sa mga matatanda sa lugar. Muling binuksan ang kaso bilang isang historical injustice. Nagpatawag ang lungsod ng misa at alay para sa hindi nakikilalang na dalaga. Inalay ang panalangin sa dating lugar ng krimen, ng mismong Unit 3B. Habang binabasbasan ng pari ang silid, biglang bumukas ang bintana at pumasok ang malamig na hangin. Isang tinig ang narinig. Salamat. Mula noon, tumigil na ang mga kababalaghan. Tahimik na muli ang unit. Si Lira, bagamat hindi na pa rin sanay sa syudad, ay natutong igalang ang mga nilalang na minsan nating hindi nauunawaan. Makalipas ang ilang buwan, nakatanggap ng scholarship si Lira sa isang universidad sa Maynila. Si Merly naman ay natanggap sa isang trabaho bilang guro. Minsan, tuwing gabi, tinitingnan ni Lira ang bintana. Sa kanyang isipan, naroon pa rin ang larawan ng dalagang engkanto. Ngunit hindi na siya galit. Isa na lamang siyang alaala ng isang trahedyang kailangang tandaan. At isang paalalang sa likod ng mga gusali ng syudad, may mga lihim na dapat igalang at pakinggan.